Once again, welcome back ulit sa ating channel. So in this video ay ibibigay natin ng 10 mahalagang ideya ng Vastu Shastra para sa ating main door o pangunahing pasukan ng bahay upang ating maakit ang swerte at positibong enerhiya. Pero bago yan, atin munang pag-uusapan kung ano ang ibig sabihin ng Vastu Shastra para naman may ideya tayo. Ang Vastu Shastra ay isang tradisyonal na sistema ng arkitektura ng India na nagmula sa India na literal na isinalin sa Science of Architecture. Ito ang mga teksto na natagpuan sa Indian subcontinent na naglalarawan ng mga prinsipyo ng disenyo, layout, sukat, paghahanda sa lupa, pag-aayos ng mga space, at spatial geometry. Ang Vastu Shastra ay ang pag-agham na pag-aaral ng mga direksyon na naglalayong lumikha ng balanse sa pamamagitan ng pagbabalanse ng iba't ibang mga elemento ng kalikasan at paggamit ng mga ito para sa kapakinabangan ng mga tao. Mayroong isang malaking kahalagahan ng Vastu Shastra sa ating buhay dahil nagbibigay daan ito para sa kaligayahan at kasaganaan na kumatok sa ating mga pintuan. Kaya naman narito ang 10 simpleng mga tips ng Vastu Shastra para sa pangunahing pasukan ng bahay. Sundin ang mga ito at gawing masayang lugar ang iyong tahanan. Number 1. Makipag-ugnay sa pagitan ng pangunahing gate at pangunahing pintuan ng pasukan. Ang pagkakaroon ng pangunahing gate ng bahay at pangunahing pintuan ng pasukan na magkatapat o magkalinya ay hindi maganda ayon kay Vastu. Dahil may iwasan nito ang direktang daloy ng enerhiya. At dapat ding tiyakin na walang anino o lilim na nahaharang sa pangunahing pintuan, lalo na yung mga lilim na galing sa mga puno o mga gusali. Ikalawa, isaalang-alang mo ang tamang direksyon. Mahalaga na ilagay ang pangunahing pintuan ng pasukan sa tamang direksyon. Dapat itong palaging nasa hilaga, hilagang silangan, silangan o kanluran. Ang mga direksyon na ito ay isinasaalang-alang na magiging auspicious ayon kay Vastu. Ikatlo, maglagay ng doormat sa labas o malapit sa pangunahing pasukan na pintuan upang iwanan ang negativity sa labas. Yaking mayroon kang isang doormat na malapit sa pintuan mo, ang mga doormats kasi ay hindi lamang upang punasan ng dumi sa labas ng sapatos, sinisip-sip din nito ang negatibong enerhiya at pinipigilan ng pagpasok nito sa ating bahay. Ikaapat, mas malaking pangunahing pintuan ay mas mahusay. Ibig sabihin, dapat ang iyong pangunahing pintuan o ang inyong main door ng bahay ay dapat na mas malaki kaysa sa ibang mga pintuan ng bahay. Dapat ang ating pangunahing pintuan ay dapat buksan pa clockwise na direksyon at mas mahusay na magkaroon ng pangunahing pintuan sa dalawang bahagi sa halip na isa lamang. Ikalima, dapat ang main door ay maganda at vibrant. Ang pangunahing pintuan ay dapat buksan sa isang maganda at masiglang nakapaligid na bubbling ng mga sariwang enerhiya pareho sa pagpasok mo at paglabas mo ng bahay. Ito ay upang mabigyan ka at ng iyong pamilya ng kasiyahan at kaaya-ayang damdamin habang papasok o palabas ng bahay. Ika-6, baitang papasok ng bahay. Kung may mga baitang or hagdan, papasok sa iyong bahay, tiyakin na nasa odd number ito. Gayon din dapat itong mas mataas kaysa sa daan or sa pathway. Ikapito, kailangan may pangalan ng pamilya or family name sa pintuan. Ayon kay Vastu, mahalaga na magkaroon ng isang nameplate ng family name sa pintuan o sa pangunahing pintuan o sa harap ng pasukan. Ito ay dahil pinaniniwalaan na ang nameplate ay nag-aanyaya ng kayamanan, kasaganaan at mabuting kalusugan sa iyong tahanan. 8. Iwasan ang mga sulok na direksyon. Ayon kay Vastu, iwasan ang mga sulok habang nagdedesenyo ng pangunahing pasukan ng bahay. Sa katunayan, dapat itong itayo ng ilang mga hakbang ang layo mula sa anumang mga sulok.
Pinakamahusay ito sa interes ng mga naninirahan. So meaning dapat nasa gitna yung ating main door. Ikasyam, pinakamahusay na material para sa pintuan ang dapat gamitin. Ang pangunahing pintuan ng pasukan ay dapat na matibay at solido ng walang mga bitak or mga pinsala. Ang kahoy ay itinuturing na pinakamahusay na material para sa mga pintuan. Iwasan ang mga metal para sa pintuan or kahit na parang isang frame na pinto. Gawing maganda ang iyong pintuan. At ang panghuli, dapat ito ay malinis at malinaw. Panatilihing malinis at malinaw at libre ang daan sa iyong pasukan. Gawing maganda ang landas upang ang iyong isip at kaluluwa ay mapuno ng positibong vibes habang naglalakad sa iyong tahanan. Dapat laging maliwanag ang ating main entrance door, pero iwasan natin ang ilaw na kulay pula. Dapat ang ating pangunahing pintuan ay mahusay na naiilawan sa gabi. Huwag ding maglalagay ng salamin sa tapat ng ating pangunahing pintuan. Palamutihan ang ating pangunahing pasukan ng mga birding halaman kung may space pa. Iwasan din ang paglalagay ng mga basurahan, sirang upuan o bangko malapit sa ating pangunahing pintuan. At panghuli, ang pangunahing pintuan ay dapat palaging may isang threshold, a marble or kahoy dahil pinaniniwalaan na sinisipsip nito ang mga negatibong vibes at pinapayagan lamang nito ang mga positibong enerhiya na dumaan. So ayan na ang 10 tips ng Vastu Shastra upang maakit natin ang magandang swerte at positibong enerhiya papasok sa ating bahay. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay.